Maiinit na balita ngayong tanghali. Severe tropical storm Christine inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon. Isa pang tropical depression sa labas ng PAR, patuloy na binabantayan ng Pag-asa. Ilang na mga nasawi sa Bicol Region bunsod ng bagyong Christine. Umabot na sa 26 ayon sa Police Regional Office 5. Baha sa ilang bahagi ng Batangas, humupa na. Mga bahay at sasakyan na nabalot na makapal na putik, tumambad. Ilang mga residente sa Metro Manila nagsilika sa kasagsagan ng bagyong Christine. Level ng tubig sa Marikina River nagsimula ng bumaba. Kaliwat ka ng pagguho ng lupa na itala sa Cordillera Administrative Region. Ilang mga sasakyan natabunan ng landslide. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinamamadali na sa Department of Budget and Management ang paglalabas ng pondo para sa relief operations. Full mobilization ng Armed Forces of the Philippines ipinag-utos ng Presidente. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 25, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sumampa na sa 13 tao ang bilang ng mga nasawi bunsod ng pananalasa ng bagyong Christine sa bansa. Base sa latest report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, bukod sa mga namatay, mayroon ding 5 na naitalang sugatan at 7 na mga nawawala. Batay sa initial assessment ng NDRRMC, aabot na sa mahigit 9 milyong piso ang halaga ng pinsala ng idinulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Habang nasa 15 milyon naman ang infrastructure damage. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang validation ng NDRRMC kaugnay sa pinsalang iniwan ng bagyong Christine sa bansa. Samantala, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Christine sa Bicol Region. Ayon kay Police Regional Office 5, Director Police Brigadier General Andre Dizon, mula sa 20 kahapon ay umabot na ito sa 26 ngayon. Ang mga nasawi ay mula sa Naga City, Catanduanes, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon. Maliban dito, nakapagtala rin ng PRO 5 ng 9 na nasaktan habang 3 naman ang nawawala. Samantala, nagpapatuloy naman ang verification ng Office of Civil Defense sa bilang ng reported casualties ng PRO 5. Humupa na ang baha sa ilang mga bayan sa Batangas matapos na umabot sa lagpas tao ang taas ng tubig kahapon sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan bunsod ng bagyong Christine. Sa mga larawan at video na ibinahagi ni Heidi Jeline Velasco mula sa Laurel, Batangas, tumambad ang mga bahay, mga gamit at mga kalsada na nabalot ng makapal na putik. Maging ang ilang mga sasakyan at mga negosyo ay hindi na rin mapapakinabangan matapos na mapinsala ng matinding pagbaha. Sa Facebook post ni Ruel Landicho, makikita rin na nabalot ng makapal na putik ang mga kalsada at mga bahay. Samantala, nananawagan pa rin ng saklolo ang ilang mga residente sa Laurel, Batangas matapos na matabunan ng gumuhong lupa ang ilang mga bahay doon. Patuloy naman ang clearing operation sa ilan pang bahagi ng Batangas. Sa tindi ng pag-ulan at pagbaha kahapon, halos bubungan na lamang ng mga bahay ang matatanaw matapos ang mabilis na pagtaas ng tubig. Habang maraming sasakyan rin ang inanod ng malakas na pagragasa ng baha. Iniimbestigahan na ng Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard ang nangyaring pagsadsad ng 2 barko sa Batangas Port kahapon ng madaling araw. Ayon sa mga otoridad, isa sa mga barko ay matagal nang nakaangkla, habang ang isa naman ay nito lamang nakaraang linggo nahuli ng Bureau of Customs. Samantala, isa ring barko ang sumadsad sa bahagi naman ng San Agustin, Romblon. Narito ang ulat ni Benedict Samson.
Naglunsad na ng investigasyon ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard sa nangyaring pagsadsad ng dalawang barko sa Batangas Pier kahapon. Bandang alas 3 na madaling araw noong October 24, nang anurin papunta sa bahagi ng Batangas Port ang MV Super Shuttle Roro 2 na noong November 2023 pa nakaangkla. Habang ang MTKR Cassandra naman ay noong nakaraang linggo pa nakagarahe matapos mahuli ng Bureau of Customs. And when they were looking for the captain, he was not on the vessel, which is in violation of our regulations. We are currently conducting an investigation on this, and the proper charges will be filed. Masusi namang binabantayan ng Batangas Port ang mga barko, bagamat wala naman silang nakikitang indikasyon na maaaring may tumagas na langis mula dito. Although nakipag-coordinate po ang sa Philippine Coast Guard, sila po talaga yung eksperto dyan para sigurado accurate kung meron nga oil spill. Pero kung pagbabasihan ng yung ilong natin ay amoy na may fuel Batay naman sa inisyal na investigasyon ng PPA Batangas, maaaring nalagot ang angkla ng dalawang sasakyang pangdagat. Well, pinapalagay na nalagot yung kanyang angkla, kaya nagpa-duyan-duyan na sa dagat hanggang umabot sa pier. Tumama siya doon, yan yung Super Shuttle 2. Yung isa naman ay dati nang nariyan, nakatali. Yan yung huli ng Bureau of Customs. May request na ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard dalhin sa angkorahe para yung ibang, kasi standard dyan na take shelter pag ganyan may inclement weather. Medyo hindi o na-delay na pag-alis yung barko at inabot na nga dyan. Samantala, isa pang barko ang naiulat na sumadsad sa bahagi ng Barangay Sugod, San Agustin, Romblon. Ayon sa PCG, galing ito sa Pier 7 sa Mandawi, Cebu at patungo sana ng Vitas Port sa Maynila nang umangkla muna ito sa nasabing lugar. Ngunit dahil sa malakas na alon ay naputol ang kadena ng angkla nito. Dahil sa insidente, nagkaroon ng butas sa fuel tank ng barko kung kaya't kaagad na naglatag ng absorbent boom ang mga otoridad. Ligtas naman ang 17 crew kasama ang kapitan ng nasabing barko. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa mahigit 6,000 mga pamilya mula sa lalawigan ng Cavite at Laguna ang sinalanta ng Bagyong Christine. Sa tindi ng epekto ng bagyo, ang iba sa kanila ay napilitang lumikas at magtungo sa mga evacuation center. Samantala, isang tulay rin sa Dasmariñas City, Cavite ang pansamantalang isinara sa mga motorista matapos na masira ng bagyo. Ang detalye alamin natin kay Benedict Samson, live. Benedict, matapos ang pananalasa ng bagyo, kumusta naman ang mga residente sa Laguna at Cavite? Magandang tanghali. Sa ngayon nga, medyo nakakaranas na ng pagsikat ng araw ang ilang bahagi ng Cavite at maging sa Laguna at dito rin sa Maynila. At gaya ng inaasahan ay may ilan ng mga kababayan natin ang inaasahang uuwi na ngayong bumubuti na ang lagay ng panahon. Pasado alas 5 ng hapon kahapon nang makaranas ng malakas na buhos ng ulan ang lalawigan ng Cavite at Laguna na dala ng Bagyong Christine. Bunsod nito, nag-overflow o umapaw ang ilang-ilang river sa bayan ng Noveleta, Cavite. Dahil dito, mabilis na tumaas ang tubig baha kung kaya't sunod-sunod na evacuation operation ang ginawa ng mga Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga low-lying areas sa Cavite. Sa tala ng Cavite PDRRMO, as of 5 a.m. kanina, nasa 2,532 families o katumbas ng nasa 8,913 individuals ang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyo. Binabalidik naman ng mga otoridad ang naiulat na isang individual na nawawala matapos tangayin ng tubig ilog sa Tagaytay City. Sa Dasmariñas City naman, isang under construction na tulay sa Barangay Fatima 3 ang pansamantalang isinara matapos bumigay ang ilang bahagi nito na bumagsak dahil nga sa lakas ng hangin. Samantala, sa lalawigan naman ng Laguna, nasa 4,672 families ang inilikas bunsod ng pananalasa ng Bagyong Christine. Ayon sa Laguna PDRRMO, may ilang kalsada sa lalawigan ang sa ngayon ay not passable pa sa mga maliliit na sasakyan.
Ella, sa ating pagmamonitor sa mga isinasagawang pag-iikot ng mga DRRMO sa Cavite at Laguna, ay patuloy yung kanilang pamamahagi ng mga makakain sa mga nasa evacuation pa rin ng mga pamilya na nagpapalipas muna ng mga sandali bago sila umuwi. At yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Bumaba na ang level ng tubig sa Marikina River matapos na umakyat sa ikalawang alarma kagabi bunsod ng malakas na pag-ulan na dala ng bagyo. Kaugnay nito, nagsimula na rin magsibalika ng mga residente sa kanilang mga bahay ngayong humuhupa na ang baha. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay JP Nunez live. JP, may nakataas pa bang alarma dyan sa Marikina River at may mga residente pa bang naiwan sa evacuation centers? Nel, 11 a.m. kanina doon sa report ng Marikina City 161 ay wala nang alarm na nakataas dito sa Marikina dahil nasa 14.9 meters na lang yung level ng tubig dito sa Marikina River. Pero sa ngayon, meron pang mga residente yung nananatili doon sa iba't ibang mga evacuation site dito sa lungsod. Bandang alas 9 kagabi nang itaas sa second alarm status ang Marikina River matapos itong umabot sa 16 meters dahil sa mga pag-ulang dala ng bagyong Christine. Patuloy pa itong tumaas hanggang 16.8 meters nung hating gabi. Dahil sa pangambang tumaas pa ang Marikina River, may mga residente nang nagsagawa ng preemptive evacuation mula doon sa mga mabababang lugar sa lungsod. Kabilang dyan yung mga barangay ng Malanday, Tumana at Nangka. Umabot sa halos 1,500 na mga pamilya ang nagsilika sa nasa 21 mga evacuation center ng lungsod. Ayon kay Dave David, ang chief ng Marikina City Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi naman sila nahirapang ilikas ang mga residente. Wala ring ginawang rescue operation dahil wala pa namang mga lugar ang lumubog sa baha. Challenging siya in the sense na gabi siya tumaas ng husto, tsaka yung bugso ng ulan, alas 8 nag-red rainfall warning tayo eh. Yun yung challenging part doon, pero as to doon sa pag-convince sa kanila na magpunta sa evacuation centers, hindi masyado. Kasi maganda naman yung communications natin dun sa mga community associations natin. At the same time, participative yung mga taga-Marikina. Sa ngayon, nagbabalikan na rin yung mga residente doon sa kani-kanilang mga tahanan dahil pababa na rin ang tubig sa ilog at wala na ring nararanasang mga pag-ulan. Wala na, okay na. Bumaba na yung tubig. Pagka di balik na lang ulit. Malapit na naman kami. Okay na naman po. Mababa naman daw po yun na yung ilog. Pag tumaas po, lilikas na naman po ulit kami. Batay naman sa assessment ng CDRRMO, safe na rin o ligtas na rin silang bumalik sa kani-kanilang mga tahanan. Pero mananatiling bukas ang mga evacuation center kung sakaling kakailanganin uling lumikas ng mga residente. Nel, sa ngayon, ngayong oras na to dito sa Marikina ay wala na tayong nararanasan na mga pagulan at kahit na pag-amupon. At kanina, nakita na rin natin na sumisikat na yung araw. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Marikina City. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, JP Nunez. Nananatili ngayon sa Delpan Evacuation Center ang daan-daang mga pamilya sa lungsod na Maynila na nagsilikas mula pa kagabi bunsod na malakas na mga pag-ulan at pagbahan dulot ng bagyong Christine. Mula sa Tondo, Manila, makibalita tayo sa ating correspondent na si Dante Amento live. Dante, kumusta ang kalagayan ng mga evacuee dyan sa Maynila? Magandang tanghali, Ella. Sa ngayon ay dalawa kasi itong evacuation center na ating napuntahan. Sa kabila lang nito, Ella, ay medyo sikat nga yung ating mga kababayan dyan, ang mga residente. Nakikita natin na marami pa nga yung mga kabataan at mayroon din tayo na-observe na
mayroong iba na may sakit, no, inuubo, at mayroon ding sipon yung iba sa ating mga kababayan na napilitan nga ang lumikas dahil sa epekto nitong bagyong Christine. At ayon pa nga sa ating nakuhang impormasyon, bandang alas 9 daw kagabi ay lumikas ito ang ating mga kababayan, partikular dyan sa Barangay Isla Puting Bato, kung saan yung mga lugar kasi nila, Ella, kapag bumabaha dito sa Maynila, sila yung unang naapektuhan dahil malapit sila sa dagat at yung kanilang lugar ay low-lying at siksikan din yung mga kabahayan doon. Kaya kapag yung tubig baha talagang na-isolate sa iba't ibang mga lugar, kaya kailangan natin pong ng ating mga kababayan na kaagad din silang lumikas sa mga evacuation center. Sa kabila nitong mga lumikas nga, Ella, dito sa Maynila, yung dalawa itong sports complex na kanilang tinutuluyan sa kinaroroonan namin ngayon, itong Delpan Sports Center o kaya Evacuation Center, ay nanululuyan naman itong barangay, mga residente mula sa barangay 275 sa District 3. Mayroon sa mga ito ay, kaya nang nabanggit natin kanina nga, ay inuubo pa, may sipon pa, kaya kailangan din nila ng atensyong medikal. May binibigay namang gamot ang Manila Health Department para sa leptospirosis. Kanina ay bumisita na rin sa lugar si Manila Mayor Hani Lacuna para makita naman yung kalagayan ng ating mga kababayan na lumikas. So, ililista lang po kayo dito para mabigyan na lang po kayo ng ating mga food boxes. Okay? Aayusin lang po natin tapos patuloy na lang po ating papapakain po sa inyo. Ella, nagpapatuloy ang profiling ng Manila Department of Social Welfare o MDSW para sa ating mga kababayan na mabigyan sila ng ayuda tulad ng food boxes ng Maynila. Kailangan din ng mga ito sa ngayon, Ella, ng basic necessities tulad ng pagkain, malinis na tubig na inumin at diaper para naman sa mga kabataan. Maaari din magdala ng ating mga kababayan na gustong mag-donate ng tulong sa ating mga naapektuhang residente dito ng kumot, banig at iba pa na maaari nilang sabon na magamit nila sa kanilang pansamantalang panunuluyan dito. Para sa ating mga kababayan, kung hindi naman kayo makapunta rito personal sa evacuation center ng Maynila, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa Manila Department of Social Welfare at gayon din direkta naman sa lokal na pamahalaan ng Maynila. Ayon naman sa local government unit ng Maynila, kapag Ella, bumuti na itong sitwasyon, ay pwede namang makabalik. Basta tiyak ng sigurado na sila na wala nang mangyayaring anumang pinsala, ay pwede na silang bumalik sa kanilang mga lugar. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. May nasa 1,000 pang mga individual mula sa mga lungsod ng Malabon at Valenzuela ang nananatili pa rin sa mga evacuation center matapos na lumikas sa kasagsagan ng bagyo kahapon. Mula sa Valenzuela City, ang detalye alamin natin kay Jed Neresina live. Jed, kamusta ang kalagayan ng ating mga evacuees at bakit hindi pa sila nakakauwi? Nel, sa pagpunta nga natin doon sa dalawang evacuation center sa Valenzuela City at sa Malabon, hindi pa sila pinapauwi ng mga ng lokal na pamahalaan dahil inaasahan pa yung pag-ulan sa nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Christine. At sa lagay naman nila, Nel, nakatanggap na ang mga kababayan natin mula sa Valenzuela at Malabon ng mga relief items mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan. Sa pag-ikot natin sa ilang evacuation center sa dalawang lungsod, nakita natin na mayroong mga pagkain na ipinapamahagi para sa mga evacuees. Bukod pa ito sa medical assistance at relief items mula sa lokal na pamahalaan. Dito sa Valenzuela City, higit 100 pamilya o higit 400 individual ang hindi pa nakakabalik sa kanilang mga bahay. Isang Valenzuela National High School sa 6 na evacuation center sa lungsod, kung saan higit 200 residente ang pansamantalang nandito.
Samantala sa Malabon City, higit 800 individual ang kasalukuyang nasa 12 evacuation center sa lungsod. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, mahigpit nilang binabantayan ang mga lugar ng Katmon, Potrero, Tinajeros at Dampalit dahil ito ang mga lugar na malapit sa Tulyahan River. Lahat naman ng mga barangay sa Malabon ay under strict monitoring nila sa kung ano mang posibleng mangyari o pagtaas ng tubig baha dahil na rin sa pag-ulang dala ni Bagyong Christine. Nel, samantala dito ulit sa Valenzuela City, tuloy-tuloy ang operasyon ng mga pumping centers upang maibsa sa pag-ulang dulot ng Bagyong Christine. At dun nga sa mga napuntahan nating evacuation center sa Valenzuela at Malabon, nandirito o presensya yung mga City Social Welfare and Development Department, maging yung mga city health offices nila na maaaring mag-assiste sa mga evacuees natin kung ano man yung mga pangangailangan nila, lalo na pangangailangang medical. So nagbibigay rin sila ng libreng gamot para sa mga evacuees nating nakararamdam ng samaan ng pakiramdam. Ayan muna ang update mula rito sa Valenzuela. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Jed Neresina. Kasalukuyang binabantayan ngayon ng City Health Department ang kalusugan ng nasa 400 mga evacuee sa Barangay Rojas sa Quezon City na 3 araw nang namamalagi sa evacuation center. Layo nito na maiwasan ang posibleng hawaan ng sakit sa mga bakwit. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, mayroon na ba silang na-monitor na may mga sakit dyan sa mga evacuees sa Barangay Rojas? Mga karaniwang sakit tulad ng ubo at sipon ang nilalapit ng mga evacuees dito sa mga naka-estasyon na medical staff sa 2 evacuation centers dito sa Barangay Rojas, Quezon City. Ayon sa nakausap nating doktor na naka-duty dito sa Holy Family Church Evacuation Center, sinusuri o isinasa ilalim nila sa medical check-up ang mga evacuees dito at binibigyan rin ng libreng gamot para sa lagnat at ubo. Sakali namang hindi available ang kanilang mga gamot, ay nagbibigay sila ng reseta para makabili sa labas ang mga pasyente. Kapag may nakakahawang sakit, ibinubukod ang mga pasyente para hindi sila makaapekto sa iba pang evacuees. Sa ulat ng lokal na otoridad, nasa 70 pamilya o 310 individuals ang nananatili ngayon dito sa Rojas Multipurpose Gymnasium. Ayon sa nakausap nating barangay staff dito, may mga pagkakataon na hindi sumasapat ang pagkain at hygiene kit para sa mga evacuees dahil nadaragdagan ng mga lumilikas sa kanilang lugar, lalo na kapag bumubuhos ang malakas na ulan. Puno na ang isang gymnasium na nagsisilbing pangunahing evacuation center. Kaya dinediretso na dito sa shelter na kinaroroonan natin ngayon ang mga dumadating pang evacuees. Kalimitang binabaha ang bahagi ng Rojas District kapag masama ang lagay ng panahon, kaya lagi naka-ready ang evacuation site dito. Sa ngayon ay wala pang abiso mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO kung kailan maaaring magsibalik ang mga residente sa kanilang mga bahay. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Hindi pa rin madaanan ang ilang mga kalsada sa bayan ng Agno, Pangasinan dahil lubog pa rin sa baha matapos ang matinding pag-ulan na dulot ng Bagyong Christine. Sa mga larawan na ibinahagi ng Agno Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, sa ngayon ay lubog pa rin sa baha ang ilang kalsada doon habang nasira rin ang isang hanging bridge at kasalukuyan pa rin nararanasan ang malalakas na alon sa mga baybaying dagat. Sa isa pang hiwalay na video, makikita naman ang pinsala sa isang beach resort sa Dagupan City dahil sa lakas ng mga alon na dulot ng Bagyong Christine. Nakapagtala ng kaliwat ka ng insidente ng landslide sa iba't ibang mga lugar sa Cordillera Administrative Region, bunsod ng pananalasan ng Bagyong Christine sa bansa. Ilang mga bahay at mga sasakyan ang natabunan ng lupa.
habang sa Isabela Province na wala ng supply ng kuryente ang ilang mga lugar doon at may mga tulay rin na hindi madaanan matapos na mapinsala ng bagyo. Samantala, sa Baguio City, inumpisahan na ang clearing operations sa mga nagbagsakang puno at mga pagguho ng lupa. Mula sa Baguio City may report si Grace Doctolero live. Grace, may mga kalsada ba dyan sa Cordillera ang hindi madaanan ngayon matapos ang pananalasan ng bagyo? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga ay maraming mga kalsada dito sa Cordillera Administrative Region ang hindi pa rin madaanan dahil nga sa kaliwat kanan na mga pagguho ng lupa at rock slide. Hindi pa rin madaanan ang Nueva Vizcaya Ifugao Mountain Province boundary dahil sa soil collapse, maging ang Banawe, Mayuyaw, Alfonso Lista, Isabela Boundary Road, ang Barlig, Natunin Road sa Mountain Province, ang Mountain Province boundary Kalanan, Pinokpok, Abot Road, ang Kalinga Abra Road, Balbalan, Pinokpok Road at Lubwagan, Batong Bahay, Abra Boundary Road sa Kalinga Province. At sa Apayao, Kalanasan, Ilocos Norte Road naman ay dahil naman sa pag-apaw ng tubig sa Detour Road papuntang Tanglagan Bridge Construction Project. Ang ilang kalsada naman ay one-lane passable at kasalukuyan ngayon ang isinasagawang clearing operations ng mga kawani ng Department of Public Works and Highways Cordillera. Samantala, dahil sa naitalang pagguho ng lupa, isang transit mixer truck at isang motorsiklo ang natabunan ng lupa sa sitio Kichay sa Barangay Mainit, Bontoc, Mountain Province. Patuloy naman ngayon ang isinasagawang pag-aayos ng mga kawani ng Isabela Electric Cooperative sa mga linya ng kuryente sa lalawigan ng Isabela matapos ang pananalasan ng Bagyong Christine. Ayon sa kooperatiba, patuloy ang kanilang operasyon upang magkaroon na ng kuryente ang 36 na barangay sa Forest Region ng Cauayan City, Angadanan, San Gregorio o San Guillermo at Luna. Sa Isabela pa rin maaari nang madaanan ang Buyon Bridge sa Cauayan City ngayong umaga. Ito ay base sa datos ng BGD Command Center kaninang alas 6 ng umaga. Subalit nananatiling hindi passable ang Sipat Bridge sa na kumukonekta sa poblasyon area at mga lugar sa Forest Region. Gayon din ang Patpatan Bridge sa West Tabakal, subalit maaaring dumaan ang Research Barangay Minante 1 bilang alternatibong ruta. Samantala, not passable pa rin ang Alicaucao Bridge na nasa 45.20 meters above sea level na ang level ng tubig. Maging ang tulay ng Pangulo sa Barangay Turayong, Gapal Bridge at De Vera Bridge. Samantala, dito naman sa Baguio City ay tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang clearing operations ng Baguio City Police Office at City Engineering Office dahil sa natumbang punong kahoy sa Barangay Ferdinand na sa ngayon ay cleared na at maaari nang dumaan ang mga motorista. Agad din na nirespondihan ng City Disaster Risk Reduction Management Office, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police ang naitalang pagguho ng lupa sa Purok 4 Victoria Village sa Barangay Quezon Hill, Baguio City. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinasagawang clearing operation sa iba't ibang lugar sa lungsod na may mga natumbang puno at mga pagkahulog ng malalaking bato sa ilang kalsada sa lungsod. Ella, sa ngayon dito sa Baguio City ay nakararanas pa rin tayo ng tuloy-tuloy na mga pag-ulan na may malakas na hangin mula magdamag, kaya naman inaasahan natin yung mga bumabiyahe, yung mga motorista na aakyat ng Baguio, pupunta ng Mountain Province ay kailangan pa rin ng doble ingat dahil nga nitong kaliwat kanan na mga pagguho ng lupa at rock slide. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy pa rin nakararanas ng mga pag-ulan bunsod ng Bagyong Christine ang ilang lugar sa probinsya ng Pampanga at Bulacan. Ilang mga lugar na rin doon ang binaha dahil sa mga pag-ulan. Mula sa Apalit, Pampanga, naroroon si Nestor Torres live. Nestor, kamusta ang mga residente sa mga binahang lugar dyan sa Pampanga?
Sa ngayon, marami mga kababayan natin sa Bulacan at maging sa Pampanga yung mga lumikas na kung saan ay nasa 1,000 pamilya o 4,000 individual na yung naitatala ng Office of the Civil Defense Region 3 na mga lumikas sa mga bahaing lugar sa mga probinsyang nabanggit natin. At sa ngayon nga ay marami pa rin mga lumilikas dahil nga patuloy pa rin ang pagtaas ng tubig sa mga ilog. Bunsod ito ng pag-ulan at sinabayan pa nga nung high tide na kasama yung pagbaha. Dahil sa taas ng tubig baha, may ilang residente ang kailangan pang sumakay ng bangka para lamang makalabas sa kanilang bahay. Sa tala ng Office of the Civil Defense Region 3, may mga barangay sa bayan ng Masantol, Macabebe at Santo Tomas ang lubog sa baha. Dahil na rin walang tigil na pag-ulan at sinabayan pa nga ito ng high tide sa coastal areas at pagtaas ng tubig sa dagat. 3 bayan sa Pampanga at 7 bayan sa Bulacan ang kasalukuyang lubog sa baha dahil sa pananalasa ng bagyo at high tide. Sa nasabing lalawigan, ang barangay Santo Niño, Masantol, sa parting palengke going to Macabebe, abot lagpasita ang baha. Sa Bulacan naman, sa bayan ng Kalupit, sa boundary ng barangay San Miguel at May Sulaw, may lugar na lagpas tao ang baha. Kailangan pang mamangka ang ilang residente para sila makalabas ng bahay. Sa Pampanga ay 12 barangay ang affected at nasa 5,325 families at 17,352 individual ang apektado. Habang sa Bulacan naman ay 51 barangay ang total na population affected at kung saan nga ay 41,701 families at 109,340 individuals ang apektado. Samantala, bunsod ng tropical cyclone warning signal number 2 ni Christine, ayon sa OCD ay patuloy na ang nadaragdagan na bilang ng mga evacuees. As of 8 a.m. nasa 1,363 families o 4,073 individuals na ang tumutuloy ngayon sa 43 open evacuation center sa Pampanga at sa Bulacan. Nel, sa kasalukuyan din ay meron ng 2 damages na mga bahay, isang partial at totally damaged na inaitala sa Zambales at may isang napaulat na nga na namatay sa lugar ng Masinloc, Zambales matapos na malunod ang isang crew doon ng tugboat at meron naman isang missing na nawawala matapos na isang mangingisda kung saan ito ay lumubog yung kanyang bangka. Tumaob yung kanyang bangka at nakaligtas yung siyam pero itong isa ay patuloy pa rin hinahanap sa lugar ng Binuangan, Obando, Bulacan. At yung latest live mula dito sa Apalit, Pampanga. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Nestor Torres. Inaantabayan na ngayong araw ang pagdating sa Naga City ng augmentation mula sa national government at Philippine Red Cross na magdadala ng relief operations sa mga sinalantang residente doon. Kaugnay nito, susubukan namang suungi ng mga otoridad ang mga barangay na baha pa rin sa Naga upang mahatiran ng tulong ang mga residente. Mula sa Naga City, may report si Ryan Salatandol, live. Ryan, ano na ang latest sa isinasagawang relief operations dyan sa Naga City? Yes, Ella, magandang tanghali. Sa ngayon nga, tuloy-tuloy ang isinasagawang relief operation dito sa mga area dito sa Naga City, lalo na doon sa mga evacuation center na pinuntahan mismo ni Mayor Nelson Ligacion kanina ay namigay sila ng mga ayuda para sa ating mga kababayan upang maka-augment doon sa pangangailangan nila ngayong araw. Ella. Dumating na nga sa Naga City si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian upang alamin ang sitwasyon ng ating mga kababayan at upang magdala ng ayuda ng mga relief pack sa mga evacuees sa probinsya. Alas 10 ngayong umaga, nagkaroon ng courtesy call si Gatchalian kay Naga City Mayor Nelson Ligacion upang malaman ang kalagayan ng lungsod. Dito nagkaroon ng briefing ang punong ehekutibo sa kung papaano tutulungan ng national government ang lungsod. Ayon kay Gatchalian, patuloy na magpapadala ang national government ng mga relief packs sa mga apektadong residente. Sa ngayon kasi, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng LGU Naga ng mga natitirang food packs dito sa lungsod.
Ang ipinamimigay ngayon ay ang mga ayuda na mula sa DSWD Regional Office. Hindi pa kasi makadaan sa San Fernando at Milaor ang mga relief packs na mula sa national government. Kaya naman darating ngayong araw ang ilan sa mga seawater assets na augmented ng government agency mula Philippine Red Cross at MMDA na tutulong sa gagawing relief operations ng local government unit ng Naga City sa isang flooded barangay. Sa ngayon, isang barangay pa sa Naga City ang hindi pa napapasok ng lokal na pamahalaan. Malalim pa rin ngayon ang tubig sa barangay Mabolo dito sa Naga City. Naghahanda naman ng mga trucks ang lokal na pamahalaan upang maghakot ng ayuda mula sa pamahalang nasyonal. Nagpapadala na rin ng mga listahan ang mga individual na kailangan na bigyan ng financial assistance dahil pagkatapos nitong mga relief operation ay magpo-focus naman ang pamahalaan sa pamamahagi ng mga cash assistance sa ating mga kababayang nangangailangan. At yan muna ang latest live mula dito sa Naga City. Balik sa iyo, Ella. Ryan, kumusta ang kalagayan nyo sa ngayon dyan sa Naga? Dahil nabalitaan namin na kasama rin kayo sa nasalanta ng bagyo at maaari mo bang maibahagi sa amin yung personal nyong naging karanasan noong kasagsagan ng bagyo? Report doon sa ito ang balita noong Martes ay tuloy-tuloy at mabilis yung naging pagtaas ng tubig dito sa Naga City. Nandoon kami, Ella, nakapwesto sa Barangay Triangulo kung saan, Ella, itong Barangay Triangulo na ito ay naapawan ng tubig. Halos mahigit sa 1.5 tao ang taas ng tubig dito sa Barangay Triangulo, Ella. At nakulong na nga kami sa isang hotel doon. Buti na nga lang at pinapasok kami ng hotel management at doon na kami nagpalipas ng gabi hanggang umaga at hapon. At pangalawang araw doon, nandun pa rin kami, Ella, sa hotel na yon. Hindi kami makababa. Naapawan yung aming sasakyan, yung L300 na sasakyan natin sa UNTV, naapawan yun ng tubig, baha sa doon mismo sa Barangay Triangulo. 2 araw kaming naka-stay doon at nangailangan din kami ng makakain at tubig na maiinom doon sa lugar na yon. At awa ng Diyos, Ella, ay nakalabas na kami ngayon dahil ngayon ay nasa hanggang tuhod na lang yung baha doon sa lugar na yon, Ella. Ryan, kumusta ka naman at iyong mga pamilya? Ikaw ba ay nakauwi na? Yes, Ella, kagabi ay nakauwi pa lang kami doon sa aming bahay sa Pili. At ngayong maghapon, okay naman yung lagay ng panahon. Kaya sana, Ella, yung panahon ngayon tuloy-tuloy na uminit para yung baha dito sa buong Naga City ay mag-subside na at yung ating mga kababayan at kami din na mga nandirito kasama yung ibang mga reporters din na nandito sa Naga City ngayon ay makapagtuloy-tuloy ng trabaho at makahanap ng mga kinakailangan din namin dito sa aming lugar, Ella. Alright. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Pinaigting ng mga tauhan ng Philippine Military at iba pang uniform personnel ang rescue at relief operations para sa mga apektado ng Bagyong Christine. Layo nitong maabot agad ang mga kababayang nangangailangan ng tulong sa gitna ng kalamidad. Ang detalye alamin natin kay Rosalie Cos live. Rosalie, ano na ang update sa isinasagawang rescue at relief operations ng ating mga uniform personnel? Nel, pinaigting ng Armed Forces of the Philippines, gayon din katuwang ang iba pang uniform service personnel, yung humanitarian assistance at disaster response sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil nga sa epekto ng Bagyong Christine. Nagdala ng relief supply sa Camarines Sur ang Philippine Air Force Disaster and Rescue Team. Katuwang din ang Philippine Air Force Tactical Operations sa pagsagip sa mga binahang pamilya at mga residente sa Libon, Albay. Tumulong din ang Philippine Army sa rescue at relief efforts sa iba pang bahagi ng Bicol Region. Sa Basay, Samar naman, tumugon sa rescue operations ang Disaster Response Team ng 63rd Infantry Battalion. Nagpadala naman ang Philippine Coast Guard ng dagdag na puwersa sa rehiyon ng Bicol para tumulong sa search and rescue operations.
Sa Nasugbu, Batangas, nagtulong-tulong ang Coast Guard Substation, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection at Philippine National Police para alalayan ang mga residenteng naapektuhan ng mga pagbaha. Sa lawigan naman ng Quezon, hindi lang mga stranded na pamilya at individual ang tinulungan ng Philippine Air Force Disasters Team o kundi maging yung mga alagang hayop sa Purok Baliwag, Barangay Tanag sa Ilaya, Lopez. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang rescue at relief operations at gamitin ang lahat ng assets ng AFP at uniform services para tulungan ang mga kababayang naapektuhan ng Bagyong Christine. Balik sa iyo, Nel. Maraming salamat, Rosa Licos. Hindi na madaanan ang kalsada na nagdurugtong sa Barangay Villa Maria at Barangay Lana sa bayan ng Enrile, Cagayan dahil sa hanggang baywang na ang tubig baha. Sa magkabilang gilid ng kalsada ay mistulang dagat na ang mga palayan at ayon sa mga residente, umapaw na ang tubig sa Cagayan River kaya lumubog na ang kanilang lugar. Isang bangka ang ginagamit nila upang makatawid mula sa Barangay Villa Maria patungong Barangay Lana. Sa kasalukuyan, stranded ang mga residenteng tatawid maliban na kung sila ay sasakay sa naka-standby na bangka. Dahil sa lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Christine sa mga pananim sa Bicol Region, umaapilan ng tulong ang mga magsasaka upang makabawi mula sa kanilang pagkalugi. Samantala, umabot na sa mahigit 52 million pesos na humanitarian assistance ang naipamahagi na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga apektadong residente doon. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, bukod sa humanitarian assistance, ano pa ang ibang tulong na ipinaabot ng DSWD sa mga kababayan natin dyan sa Bicol? Yes, Nel, sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol, meron pang 3 milyong pisong standby funds o yung quick response fund ng ahensya. Bukod pa dyan ang stockpile ng relief goods at non-food items na nagkakahalaga naman ng 193 milyong piso. Sa kabuuan, mayroong mahigit 196 milyong piso pang halaga ng available relief resources ang DSWD para sa Kabikulan. Sa talaan DSWD Bicol, may 396,367 pamilya o katumbas ng 1,822,074 na individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Christine sa buong Rehiyon 5. May 1,823 na mga barangay at pantalan rin ang apektado. As of 6 a.m. kaninang umaga sa taya ng ahensya, may 39,862 pamilya o katumbas ng 160,615 na personahe ang nanatili pa na nasa 1,083 na evacuation center. Sa labas naman ng evacuation center ay may 28,833 pamilya o 87,649 individual. 2,822 individual pa rin ay stranded sa mga pantalan sa Masbate, Sorsogon, Albay at Camarines Sur. Habang 22 totally at 588 partially damaged ang nasirang mga bahay. Samantala, nanghihingi pa rin na rin ng tulong ang mga magsasakang apektado ang kanilang kabuhayan. Sa Masbate, 3 hektaryang pananim na saging na halos 100,000 ang pagkakalugi ng isang magsasaka sa bayan ng Aroroy. Dumadaing na rin dahil sa taniman ng saging ng tanging inaasahan nila na pinagkukunan ng ikabubuhay. Nag-iwan naman mahigit 3,000 hektaryang pinsala sa agrikultura at umabot na sa 152 metriko tonelada anay-talang production loss sa mga nasirang pananim sa isla ng Masbate. Tiniyak naman ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na pabibilisin ang pagpapalabas ng tulong para sa mga magsasaka na apektuhan ang bukrin sa pananalasa ng Bagyong Christine. Nabalita, balik sa iyo, Nel. Jerry, kamusta naman ang lagay ng panahon dyan sa Masbate City? Yes, Nel, ngayon nga ay makulimlim ang papawirin dito sa isla ng Masbate at nagbabanta pa rin ang pag-ulan. Pero sa ngayon ay kanina umaga ay bumubuti na sana ang panahon. Pero ngayon mukhang uulan na naman dito sa isla ng Masbate, Nel.
Maraming salamat, Jerry Galicia. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng gabinete na pangunahan ng relief at rehabilitation work sa mga partikular na lugar. Sa bagong pahayag na inilabas ng Pangulo ngayong araw, iniutos ni PBBM sa Budget Department ang agarang paglalabas ng lahat ng kinakailangang pondo para sa relief operations. Sa oras na humupaan niya ang baha, agad na magbibigay ang DSWD ng financial aid. Inatasan naman ang Agriculture Department na tulungan ang mga magsasaka sa kanilang muling mga pagtatanim. Pinadideploy rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Kadiwa stores sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Nangako ang Pangulo na dadating ang tulong sa anumang paraan. Iniutos na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang full mobilization ng Armed Forces of the Philippines at gamitin ang lahat na kinakailangang resources kasama ang pinagagamit na ang presidential helicopters. Nakahanda ang mga food and non-food items na ipapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga nasalantang lugar ng Bagyong Christine. Kasama rin sa tulong mula sa ahensya ay ang water filters na makatutulong na magkaroon ng malinis na tubig ang mga residenteng lubang apektado ng baha. Ang detalye sa ulat ni Jedner Resina. 100 water filtration kits ang ipapamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na lubhang apektado ng baha kasama ang Bicol Region. Magagamit ito ng mga nasa evacuation centers para matiyak na malinis at ligtas ang tubig na maiinom. So this family water filtration kit can remove salmonella, cholera, weeds, and coliform bacteria with a microfilter of 0.1. So ito po yung naging specification yan na naging safe. Ang mga water filter ay may kakayahang sumala ng hanggang sa 1,200 litrong tubig kada araw na maaaring mapakinabangan ng 100 individual. So yung water filtration kit natin, ito po yung kanyang filter. So pwede mag-ano ng ulan, tubig sa well, para ma-filter niya, para pwede siya maging yung tawag na yung potable water or mainom na tubig. So may filter lang siya na kailangan linisin after every use. Ang malinis na tubig ay makatutulong upang maiwasan ng mga sakit gaya ng salmonella at cholera. Bukod sa water filters, nakahanda na rin ang food and non-food items na ipapamahagi ng ahensya sa mga apektado ng bagyo na mga lugar. Jedner Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 13 bayan sa Eastern Visayas ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa nararanasang baha doon bunsod ng Bagyong Christine. Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity ang Maydolong, Borongan City, San Julian, Sulat, Taft, Canavid, Dolores, Maslog, Oras, San Policarpio, Arteche at Jipapad sa Eastern Samar at Lope de Vega sa Northern Samar. Sa inisyal na ulat ng Eastern Samar Provincial Disaster Office, higit 6,000 pamilya o higit 34 na mga individual ang apektado ng kalamidad batay sa ulat na lokal ng pamahalaan. Nasa 4,000 pamilya naman ang apektado sa Lope de Vega, Northern Samar. Tinatayang aabot sa 4 na milyong piso ang naitalang danyo sa agrikultura sa probinsya dahil sa pagbaha. Patuloy na ang isinasagawang relief operations para sa mga naapektuhan ng bagyo. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine sa probinsya ng Camarines Norte, aabot sa 63 milyong pisong halaga ng agrikultura ang iniwan nito sa lalawigan. Mula sa Daet, Camarines Norte, humingi tayo ng update kay Brian Baldaraje live. Brian, ilang magsasaka dyan sa Cam Norte ang naapektuhan ngayon ng mga hanap buhay dahil sa bagyo? Yes, Nel, umabot sa 20,000 mga magsasaka at mga mangingisda ang naapektuhan nga nito nga pananalasa ng Bagyong Christine dito sa probinsya ng Camarines Norte. Matapos ang nangyaring mga pagbaha sa probinsya ng Cam Norte dahil sa Bagyong Christine, nag-iwan ito ng malaking pinsala sa agrikultura at fisher folk sector sa lalawigan.
Sa tala ng PDRRMC, nasa 63 milyong halaga ng mga pananim ang nasira. Karamihan dito, Nel, ay mga pananim na palay. Pinakamaraming naapektuhan naman sa sektor ng pangingisda ay ang bayan ng Mercedes. Marami kasi doon ay hindi pa rin makalaot dahil nakataas pa rin ang gale warning sa karagatang sakop ng lalawigan. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang provincial government sa Department of Agriculture para sa ayudang matatanggap ng mga apektadong magsasaka. Namahagi na din kahapon, Nel, ang lokal na gobyerno ng ayuda o mga family food pack sa mga mangingisdang naapektuhan ng hanap buhay dahil sa sama pa rin ng panahon. Kaugnay nito, Nel, dahil sa unti-unting pag-igina ng panahon dito sa Cam Norte, ilan sa mga displaced families ay nagdecamp na kaninang umaga at simula pa din kahapon. Ilan sa mga ito ay mga residente ng coastal barangay sa bayan ng Vinsons, kabilang na ang mga barangay ng Sabang, Sula, Mangkayo at Napilihan. Bitbit ang kanilang mga gamit, isa-isa silang inihatid ng MDR-RMO Vinsons at sa mga coastal area ng kanilang lugar. Samantala, nakapagtala na din, Nel, ng 2 casualties o namatay dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine sa lalawigan. Isa dito ay ang 16 na taong gulang na lalaki na mula sa bayan ng Labo. Namatay ito dahil sa pagkalunod, habang ang isa naman ay 65 taong gulang na lalaki mula naman sa bayan ng Daet at pagkakuryente naman ang ikinamatay nito ayon sa ulat. Bukod dito, Nel, 800 bahay ang sinira ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Camarines Norte. 31 dito ay totally damaged, habang 785 naman ang partially damaged. Aabot sa 29,000 na pamilyang Kamnorteño o katumbas ng 60,000 individual ang naapektuhan ng Bagyong Christine dito sa lalawigan. Sa ngayon, Nel, patuloy ang pagkalap ng datos ng PDRRMC Cam Norte, kaugnay naman sa mga nasirang infrastruktura nitong pananalasa ng Bagyong Christine dito sa lalawigan. Yan muna ang latest mula dito sa Cam Norte. Balik sa inyo, Nel. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Posibleng lumabas na mamaya ng Philippine Area of Responsibility and Severe Tropical Storm Christine. Samantala, patuloy namang binabantayan ng Pag-asa ang isa pang tropical depression sa labas ng PAR. At para alamin ang latest sa lagay ng panahon, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito po ang ating update dito sa binabantayan po nating bagyo na si Christine, na may international name na Trami. So update po muna tayo sa kanyang location. Ito'y huling namataan sa layong 255 km west-northwest ng Bacnotan, La Union at 255 km din ng west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur. Sa ngayon, severe tropical storm pa rin ang kanyang category at ito'y may taglay na lakas na hangin na 95 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 115 km per hour. Sa ngayon, ang kanyang movement ay west-northwest sa bilis na 15 km per hour. Kung makikita po natin dito sa satellite imagery po natin, palabas na rin po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Possible mamayang hapon or mamayang gabi. Sa ngayon, meron din tayong bagyo na binabantayan dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung matatandaan po natin kahapon, meron po tayong bagyo at low pressure area. Sa ngayon po, bagyo na lamang po ito dahil po yung low pressure area po na ito ay sumali na rin po sa circulation netong tropical depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kanyang location ngayon, 2,235 km east ng Eastern Visayas. May taglay na lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa sentro at pagbugso na 70 km per hour. Movement po niya northwest sa bilis na 20 km per hour. Ayon naman po dito sa ating forecast po, possible po itong bagyong ito pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility by weekend at papangalanan po natin itong Leon. Update naman po tayo sa magiging track po nito ni Christine. Kung makikita po natin, yun po, palabas na rin po siya ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan na rin po natin, possible din po mga paglayo po niya. Pero meron po, kung makikita po natin, malaki po ang kanyang radius. Kaya asahan pa rin po natin, kahit nasa labas na po siya ng ating Philippine Area of Responsibility, ay meron pa rin tayo mga tropical cyclone wind signal, lalo na po dito sa western section ng ating bansa.
Samantala, kung makikita din natin dito sa ating forecast track, magkakaroon tayo ng looping dito sa may West Philippine Sea. Ito po ay may mga other factors po kaya nagkakaroon po ng possible looping po itong si Christine. Dahil din po, meron po din magkakaroon po ng interaction with the northeasterly wind flow, southwesterly wind flow, at ito rin pong possible na bagyo na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility by the weekend. Pero kung para po sa mga kaalaman po ng ating mga kababayan, yung Fujiwara effect po ay mababa po ang tsansa sa ngayon, pero hindi po natin inaalis ang posibilidad. Ang Fujiwara effect po, meron pong interaction ang dalawang bagyo na sa iisang sentro, pero ito po ay between 1,500 kilometer po sila ang pagitan. Pero kung makikita po natin kanina, doon sa satellite imagery po natin, masyado naman pong malayo ito pong si Christine at yung possible na bagyo po natin by the weekend. Kaugnay pa rin po neto ni Christine, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 2, pero kung makakapansin po natin sa ating mapa, nabawasan na rin naman po ang ating signal number 2. Una na po dito sa northwestern portion ng mainland Cagayan, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Bataan. Signal number 1 naman dito sa may Batanes, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, nalalabing bahagi ng Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Kasama na rin dito sa signal number 1 natin, ang Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Burias Island, northern portion ng Aklan, northern portion ng Antique kasama na ang Kaluya Islands. Ano po ba ina-expect pa po natin dito sa bagyo pong si Christine in terms of rainfall? Asahan pa rin po natin today, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy or 50 to 100 millimeter of rains dito sa may Pangasinan, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Palawan, Western Visayas, Negros Occidental, southern portion of Negros Oriental at Zamboanga Peninsula. Para naman po sa hangin, expect din po natin ang strong to gale force today po dito sa may Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Soc-Sargen at Davao Region. By bukas naman po, asahan pa rin din po natin ang malalakas ng hangin dito sa may Palawan, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Surigao del Norte. By Sunday po, dito po madalas po sa western section po ng ating bansa, which is dito po sa Palawan, Romblon, Visayas, Siquijor, Bohol, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Camiguin, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Ito naman po, dahil po rin po kay Christine, meron po tayong storm surge warning na nilabas kaninang 8 a.m. Asahan po natin ang taas ng alon na 1 to 2 meters dito po sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Ayan po yung update po natin para sa bagyong si Christine. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 40, versikulo 4 na nagsasabi, mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi iginagalang ang palalo, ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan. At bago po tayo magpaalam sa ating balitaan, nais po muna nating batiin ng happy birthday ang ating kasamang news anchor na si Luella de Cordova. Wow, maraming salamat. Maraming salamat, Nel, sa pagbati at maraming salamat sa mga nagdala ng cake dito. Unang-una sa lahat, gusto ko po magpasalamat sa Panginoong Diyos na naabot ko itong edad na to at sana marami pang birthday na kasama ko pa rin kayo. At pangalawa, gusto ko rin pasalamatan ang UNTV family, lalong-lalo na si Kuya Daniel Razon,
Ayan, usog natin. Ayan, maraming salamat Kuya Daniel at sa KGMJ na bumati sa akin. Ang aking C-News family ng aking EP na si Joanano. Yes, maraming salamat. At sa mga sponsors ko po, unang-una ang Surgilite and then pangalawa po si Jancy ng Bell Crown, si Miss Belta Lily na nagpadala din ng cake sa akin at ang hindi ko rin makakalimutan na nagpadala ng napakaraming tinapay ang Luis Bakery ng Cuenca, Batangas. Masasarap po talaga ang tinapay nila. At kung matatanong mo ako, Nel, kung anong wish ko para sa birthday ko. Siyempre, ano ba? Wala akong wish para sa birthday ko. Ang wish ko para dun sa mga nasalanta ng Bagyong Christine na kayo po ay kasama sa aming panalangin na makaligtas dahil doon sa mga nawalan ng tirahan, yung pagguho ng lupa, nawalan ng mahal sa buhay. Makakaasa po kayo na kayo po ay kasama sa aming panalangin na kayo po ay makaligtas at makabangon muli dahil lagi po nating iisipin na hanggat tayo ay nabubuhay, meron pa rin pong pag-asa. At wag po tayo makakalimot na manalangin. Kami naman, in behalf ng ating EP, si Tita Joanne. Sana magtagal ka pa dito. Oo naman, dito na ako tatanda. Tatanda, ayan. Sana good health, yan. Thank you. Thank you. Samahan kayo palagi ng Diyos sa ating pagganap ng ating tungkulin. Pagbibigay serbisyo publiko. Ipo-blow ko na ba to? Blow mo na. Ganun na lang. Bago tayo closing. Yan. Ay. Thank you. Tapos umiyak ako bigla. Alright, maraming salamat po. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.